Ang siyam na gintong dragon sa aking katawan ay sinusupil ng lason ng lamig. Tanging sa pakikipagniig sa isang babaeng taglay ang katawang Phoenix, mapapawi ang lason. Sino ka ba? Itutuloy ba natin ito? Hindi ito maganda. Ang lason ng lamig sa akin, malapit ng sumabog. Dahan-dahan lamang, di ko na kaya. Ang babaeng ito pala'y may katawang Phoenix, tinulungan niya akong supilin ang lason ng lamig at naibalik pa ang lakas ng isang dragon. Nasiyahan ako sa ipinakita mo kagabi? Isulat mo na ang anumang halaga sa tseke. Ni minsan ay hindi pa ako nakakita ng taong ganoon kakapal ang mukha. Pagkatapos makipagniig, tatakbo na lang, ano bang akala mo sa akin? Boss, nalasing po kayo kagabi at maling silid ang napasukan ninyo. Ang nakatira sa kwartong ito ay si Lin Feng. Sino ba siya? Si Lin Feng, 28 anyos. Naghahanda siyang pumasok sa pamilyang Ye bilang manugang na lalaki. Isang hamak na manugang lang naman siya. Nangahas pa akong ipahiya sa pamamagitan ng tsekeng walang pondo. Boss, nais niyo po ba siyang iparesto? Ipadala si Liu Xiangzu. Kapag kumilos si Liu Xiangzu, tiyak na kamatayan o kapansanan ang sasapitin niya. Ang balitang nawala ang aking unang gabi ay hindi maaaring kumalat. Iligpit siya. Masusunod po. Pagbati, Panginoon. Anong ginagawa ninyo rito? Panginoon, ang lason ng lamig sa inyong katawan. Kumusta na po? Pansamantala itong napigilan. Kayo po ang Panginoon ng bulwagan ng Yanluo. Kapag may masama pong nangyari sa inyo, ano na ang mangyayari? Sa aming 3,000 disipulo, Tama na, may kailangan pa ba kayo? napag-alaman po ng inyong nasasakupan na ang Dragon Bloodling G ay lilitaw sa isang subasta sa Jiangzhou. Ito'y magiging isang mabisang lunas para sa lamig sa inyong katawan. Sige, pupuntahan ko ito upang siyasatin. Maaari na po akong umalis. May balak siyang pumatay. Bagamat hindi kita kilala, ang saktan mo ang damdamin ng boss ay nangangahulugan ng kamatayan. Paalam na sa'yo. Ano? Ano? Hindi maaari. Umakyat na sa pinakamataas na antas ang antas ng panganib ng target. Lahat kayo, sumugod. Ayaw mo pa rin sumuko. Siya. Paano niya yun nagawa? Nasaan na siya? Nawala siya. Hindi ko rin siya nakita. Narito lang ako. Magsalita kayo. Sino ang nag-utos sa inyo na patayin ako? Bilis, kulihin niyo siya. Ang puti pala ng mga binti mo.
Ikaw? Hindi na ako makagalaw. Napansin mo bang hindi ka na makagalaw? Pinindot ko ang mga acupuncture point mo. No, bilang parusa. Manatili ka rito ng isang buong araw. Tulong po, pinuno. Talagang nakakatakot ang lakas ng taong ito. Lin Feng, anong karapatan mong pumunta rito? Ang tatay ko ay nakipagkasundo sa pamilya Ye para sa isang kasal maraming taon na ang nakakaraan. Napilitan lang akong maging isang manugang na nakatira sa inyo. Lin Feng, ang kasunduan sa kasal ay para lang sa matatanda. Wala tayong pag-asa sa isa't isa, kaya huwag ka nang umasa. Huwag na huwag kang magkakamali. Wala talaga akong nararamdaman para sa iyo. Hahaha. Magpanggap ka. Ituloy mo lang ang pagpapanggap mo. Ang isang basurang tulad mo ay hindi man lang karapat-dapat magbitbit ng sapatos ng anak ko. Hindi po, Ale. May problema ba ang utak mo? Ikaw, tinawag mo talaga akong Ale. Kung hindi kita tatawaging Ale, ano ang itatawag ko sa'yo? Tatawagin ba kitang mahal ko? Ako, Lin Feng, kahit sa panaginip ay gusto mong maging manugang ng pamilya Ye, di ba? may 800,000 piso sa loob ng card na ito. Ituring mo na lang na ito ay udyok ng aking awa. Mula ngayon ay huwag mo nang guguluhin ang anak ko. Sige. Ibigay mo sa akin ang kasunduan sa kasal. Ikaw, ano ang balak mong gawin? Mula ngayon, sa inyong pamilya Ye, ay wala na akong anumang kaugnayan. Naglakas loob talaga siyang makipaghiwalay sa akin? Lin Feng, makinig kang mabuti. Ako ang humiwalay sa iyo at ako ang nagkansela ng kasunduan sa kasal. Posible kayang siya ang... Lin Feng, kung matapang ka, ipaliwanag ang mga sinabi mo. Sa tingin mo ba hindi mo ako karapat-dapat kaya binawi mo ang kasal natin? Hindi. Sa palagay ko, ikaw ang hindi karapat-dapat sa akin. Anong sabi mo? Sandali lang. Siya ang pinakamakapangyarihang tao sa Jiangcheng, na si Ouyang Tian na gustong suyuin ng maraming matataas na tao. Panginoon ng palasyo. Huwag mong ibunyag ang pagkakakilanlan ko sa harap ng karaniwang tao. Huwag na ninyong istorbohin si Ginoong Lin. Isa siyang palamuning manugang lang naman. Huwag kang magpaloko sa kanya. Makikitid ang utak ninyo. Lumayas kayo sa harap ko. Ginoong Lin, maaari ba tayong mag-usap ng sarilinan? Bakit kaya si Ouyang Tian ay labis na gumagalang kay Lin Feng? Master, natuklasan kong narito si Lin Feng sa subastang ito. Hindi pa ba natin makontak si Pinuno Liu? Hindi pa po. Hindi napatay ni Pinuno Liu ang taong iyon. Baka may masama nang nangyari. Ah, ito pala ang subasta. Narito ka nga pala. Master Qin, anong ginagawa ninyo rito? Ha? Mukhang hindi siya kinakabahan. Sa subasta ngayon, bakit dumating ang dalawang bigating ito? Master ba siya? Siya ang master ng Zuke, na si Qin Feixu. At si Ginoong Lin Ako ay- ay... Manugang ng pamilya Ye, na si Lin Feng. Ikaw ba si Ginoong Lin? Maaari ba tayong mag-usap habang umiinom ng tsaa? Pasensya na, ngunit wala akong panahon. Sa susunod na lang. Bagay sa'yo ang itim na stockings. Isang hamak na manugang ka lang. Anong karapatan mong tumanggi sa master? Nakalusot pa siya sa paghabol ni Pinuno Liu. Kilala pa niya si Ouyang Tian. Hindi siya pangkaraniwang tao. Nais kong makita kung ano ang gagawin niya dito sa subasta. Mga ginoo at ginang, opisyal nang nagsisimula ang subasta. Ang tampok sa subastang ito ay ang Dragon Blood Ganoderma. Sinasabing kaya ng bagay na ito na magpanumbalik ng lakas sa naghihingalong tao. At pati na rin pagandahin ang mga kababaihan. Ang panimulang presyo ay 800 milyong piso. Diyos ko, ang taas ng panimulang presyo. 880 milyong piso. Ako, si Zhao Dawang, ay nagbibid ng 2 bilyon at 400 milyong piso.
Kaya pakiusap, ibigay na ninyo ito sa akin. Iyan ang pangulo ng Jiao Dawang Group. Sa palagay ko, dito ay walang sinuman ng mga ahas na banggain siya. Ano ba ang balak niya? 8 bilyong piso. Nababaliw na ba ang taong iyon para mag-alok ng 8 bilyon? Simula ngayon, ako na ang higit sa bawat tawad ninyo. Grabe, ang tapang niyang hamunin ng lahat. Mga taong may bilyon-bilyong ari-arian lang ang may lakas ng loob na gawin iyan. Saan naman kukubra ng ganong pera si Lin Feng? Anak, ano bang ibig sabihin ng hamon na iyan? Ito ang pinakamataas na paraan ng pakikipagtagisan sa subasta. Kahit sino pa ang mag-alok, lagi nilang hihigitan ang huling presyong ibinigay. Ano? Hoy, bata. Sinadya mo talagang ipahiya ako, ha? Huwag kang magbiro, tol. Saan ka ba humugot ng kapal ng mukha? Oo, sige. Matapang ka, ha? Ang tanga mo naman? Nagkalakas loob ka pang takutin ang Panginoon ng bulwagan ng Yanluo. Kung palayain ka pa nila ng buhay sa subastang ito, hindi na ako si Jiao Dawang. Aha! Lin Feng, nagkalakas loob ka pang maghanap ng kamatayan? Nagtaas ka pa ng bid laban kay Boss Jiao? Talagang gusto mong mamatay, ha? Tinulak mo pa si Ye Piao Piao. Huwag kang umasa sa tulong ko. Itong suwail na bagito hinamon pa si Boss Jiao. Ngayon, tiyak na di na siya makalalabas ng buhay sa subastang ito. Hindi ba kayo puro aso kaya't ang ingay ninyo? Tandang babae. Ikaw, Hayop ka, nasabi mo pang aso kami. Boss Jiao. Nandito ka pala. Ikaw? Ikaw ang naghalo kagabi sa inumin ko. Ng droga, hindi ba? Dahil pinahaluan mo ng gamot. Kaya napilitan akong ibigay ang sarili ko kay Lin Feng. Huwag kang manira ng walang pruweba. Kung mag-aakusa ka, maglabas ka ng pruweba. Nagdadahilan ka pa? Eto ang pruweba. Kapag sinuway mo ang Zhu Kebang, ito ang kabayaran. Ginoong Lin, maari po ba ninyong bayaran sa loob ang Dragon Blood Lingzi na binili ninyo? Ayos, salamat. Pwede ba kitang ayaing magtsaa ngayon? Bakit ka narito? Binayaran ko na ng sarili kong pera ang Lingzi. Hindi ba kita binigyan ng isang tseke? Bakit ka pa nakakapit sa akin? Ikaw, palamuning manugang lang. Walang pera at hikahos. Isang tsekeng talbog. May saysay ba yon? Sige, sabihin mo. Paano? Ka sasang-ayon na ibigay sa akin ang Lingji? Pakasalan mo ako. Anong sinabi mo? Sama ang pakiramdam ni Lolo at lagi niya akong minamadaling magpakasal. Magkunwari tayong ikasal para gumaan ang loob niya. Pagkalipas ng 1 taon, wala na tayong obligasyon sa isa't isa. Hindi ko akalaing ganyan mo kamahal ang lolo mo. Pero, bakit naman kita tutulungan? Binili ko na itong Dragon Blood Lingzi. Kapag nagpakasal ka sa akin, mapupunta ito sa'yo. Hindi ako pumapayag. Kung wala ako, papatayin ka lang ni Jiao Dawang paglabas mo. Wala siyang kakayahang gawin yon. Gaano man kalawak ang Jiangzhou, ang Zhu Kebang ko pa rin ang pinakamakapangyarihan. Sa ilalim ng pangangalaga ko, walang sinumang mangangahas na saktan ka. Kung hindi ka pa rin kontento, pupwede kang maglatag ng kondisyon. Pwede tayong magpakasal. Pero kailangan mo akong bigyan ng isang malusog na anak na lalaki. Nanaginip ka na yata. O kung hindi man, gamitin mo na lang ang Blood Lingzi. Tulad ng ginawa natin kagabi. At makipagtali ka sa akin ng 3 beses. Gusto mo bang malagay sa kapahamakan? Sinasabi ko na sa iyo ngayon pa lang, hindi madali ang maglingkod sa akin. Araw-araw, dapat mo akong pakainin ng mamahaling pagkain, gaya ng abalong kasing laki ng kamao at alimangong sinlaki ng palanggana.
At ang iniinom ko, dapat ay galing sa bukal ng Tian Shan. Ayaw mo? Sige. Sandali. Sige, pumapayag na akong sundin lahat ng gusto mo. Ganyan ang tama. Pagkasal na tayo, tiyak na sasaya si Lolo. Tandaan mo, mula sa araw na ito, ay tatawagin mo na akong asawa mo. Che, Che, hoy, sandali. Kaarawan ni Lolo ngayon, kailangan mo akong samahan umuwi. unang araw pa lang ng kasal natin, sobrang atat ka na ipakilala ako sa pamilya mo? Anong atat ang sinasabi mo? Kung gusto mo pang ituloy, ang sa atin, makinig ka sa akin. Grabe, bakit di mo agad sinabi? Tara na, bilisan mo. Pa, 17 ninyong kaarawan ngayon. Sana po ay nawa ikasinlawak ng dagat ang inyong swerte at kasintatag ng bundok ang inyong buhay. Pa, sana'y lalo pang humaba ang inyong buhay. Sige. Lolo, Oh, narito na ang mabait kong apo. Ha. Pinaghintay mo kaming lahat? Ang taas talaga ng tingin mo sa sarili mo. Kahit sa handaan ni Lolo, nagawa mo pang mahuli. Pa, parang marami kayong reklamo sa akin Hay, hindi naman malaking bagay ito. Ang mahalaga, narito na si Feng Shui. Lolo, nahuli po ako kasi nagpakasal ako. Anong sabi mo? Lolo, ito po ang asawa kong si Lin Feng. Magandang balita yan. Ano po? Lolo? Ako po si Lin Feng. Iyan lang? Hindi ba ikaw ang manugang na nakikitira sa pamilya Ye? Ako nga. Narinig ko na. Kakahiwalay lang sa'yo ang pamilyang Ye. Hawak mo pa ang bilyon-bilyong negosyo ng pamilyang Chin, pero dahil nag-asawa ka ng basurang ito, gusto mo ba na ang buong pamilya Qin ay pagtawanan ng lahat? Kung sino-sino na lang ba ang pupwede nang makisali sa selebrasyon ng pamilya Chin? Feng Shui, dahil nagpakasal ka kung kani-kanino lang, gusto mo ba akong mamatay sa galit? Lolo, hindi po ganun iyon. Tama na. Baka may nagawa kang malaking kasalanan dati, kaya naging kamag-anak mo ang mga ito. Parang pinaparusahan ka yata. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ganito lang pala ang pagtanggap sa bisita ng pamilya Qin. Ang basurang katulad mo'y bisita? Lumayas ka rito. Ngayon, bilang pabor kay Qin Feng Shui, bibigyan pa kita ng pagkakataon na humingi ng tawad. Para sa gaya mo, hindi hihingi ng tawad ang batang Panginoon na ito? At ano ang magagawa mo? Ano? Gusto mo ba akong saktan? Sige. Halika dito. Suntukin mo ako? Suntukin mo ako. Talagang napakawalang hiya mo. Nasaktan mo ako. Ang lakas ng loob mong saktan ako? Tapos ka, bata ka? Anak! Naghahanap ka ng gulo. Chin Feng Shui, sino ang dinala mo rito na naglakas loob na saktan ng anak ko? Sige, tama lang ang ginawa niya. Sa susunod na may maglakas loob na tawagin ng asawa ko na walang kuwenta, huwag na kayong umasa na makatatanggap pa ng dibidendo mula sa kumpanya. Bilang asawa, ang babaeng ito ay hindi rin masama. Tama na. May respeto ba kayo sa akin? Tayo'y isang pamilya, kaya dapat tayong nagkakaisa at nagkakasundo. Lin Feng, tama ba? Ang tapang mo, kaya pala nagustuhan ka ng Feng Shui namin. Lolo, narito po ang regalo kong asul at puting florera mula pa sa dinastiyang Song. Sige, salamat sa pag-alala. Itay, narito po ang handog kong regalo sa inyo. Pakitingnan po, isang gintong Buddha. Itay, ito naman po ang nabili kong mamahaling Hetian Jade na kuwintas para sa inyo. Kapag lagi ninyong suot ito, tiyak Tama? titibay ang inyong kalusugan. Talagang napakahusay. Lolo, ito naman po ang aking inihanda para sa inyo, ang larawan ng 8 matapang na kabayo. Likha ito ni Master Long Baishi at nagkakahalaga ng lampas 78 milyong piso. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi tulad ng iba riyan na walang dala, bibig lang ang baon. Talaga namang mabubuti kayong anak at apo. Nakakalungkot lang. Peke pala lahat ng regalong iniharap ninyo. Peke? Ha? Huwag kang magsalita ng kung ano-ano riyan. Peke to. Huwag kang magsalita ng kung ano-ano dyan. Tama. Para magmukhang tunay ang peke. Kayong tatlo, talagang nagpakahirap kayo sa pagpaplano, no? Ngayong
70 kaarawan ng tatay ko. Paano kami magbibigay ng pekeng regalo? Oo nga. Anong klaseng tao ba ang tingin mo sa amin? Lin Fang, mamamatay ka ba kung tatahimik ka na lang? Sige. Pero nagsasabi lang naman ako ng totoo. Ikaw, Fake Shu. Sobrang galit ang lolo mo ngayon. Lolo, nagbibiro lang po siya. Nagbibiro? Binabastos tayo ng lalaking ito. Hindi natin dapat hayaang makatawid man lang sa pintuan ng pamilya Chin. Tama. Maging totoo man o peke, maghanap tayo ng eksperto para agad nating malaman. Lolo, huwag niyo po siyang pakinggan. Wala naman siyang bitbit na kahit ano. Anong karapatan niyang sabihing peke ang yung sa amin? Oo nga, napakabastos niya sa inyo. Fake Shu. Hindi ako panatag. Naipagkatiwala ka sa ganyang uri ng tao. Lolo, pakinggan niyo po muna ang paliwanag ko. Sino ang nagsabing wala akong inihanda? Kailan pa ba siya naghanda ng regalo para sa kaarawan? Ang liit-liit ng kahon na ito. Ano bang pwedeng ilagay dyan? Baka galing lang ito sa kung saang sulok lang? Pa, ako na ang magbubukas para makita nyo. Ito'y... Ito ay... Ito ang pinakaaasam na yaman ng lahat sa mundo. Nagsisinungaling ka nang di man kumukurap. Baka ito ay kautusan ng Yan Luo? Hindi ko inasahang may nakakakilala pa rito. Ang kautusan ng Yan Luo ay pinapangarap ng makapangyarihan sa mundo. Paano ito napunta sa iyo? Ito, Walang saysay ang basurang ito at sinasabi mo pang walang kapantay ang halaga. Sinong niloloko mo sa kalat na pinulot mo lang sa bangketa? natural lang na di alam ng isang tulad mong kasing antas mo ang tungkol dito. Diske. Tama na, wag nang magsalita. Naiinis na si Lolo. Kamangmangan, sino mang may tanga ng kautusan ng Yan Luo, parang may dagdag na agimat sa kaligtasan, poprotektahan ka ng palasyo ng Yan Luo. Huwag nang mag-eskandalo. Ayokong uminit ang ulo ko ngayon. Huwag na po kayong magalit. Matandang Ginoong Qin, nandito po ako upang dumalo sa inyong ika-70 kaarawan. Narito ang munting handog ko para sa inyo. Naway maging kasing lawak ng Donghae ang inyong swerte at kasing tatag ng Nanshan ang inyong buhay. Ginoong Lin, bakit kayo nandito? Kasal na kami ni Binibining Qin. Ha? Ang Panginoon ng bulwagan ng Yan Luo na si Ouyang Tian ay pinakasalan si Qin Fixie. Hindi ba't ang pamilya Qin sa hinaharap ay magkakamit ng napakalaking kapangyarihan? Tamang-tama ang dating mo. Sinasabi niyang ang mga regalong iniabot ng aking mga apo ay puro peke. Lumapit ka at suriin mo ito para sa akin. Totoo ba ang mga ito? Hindi ba? Marami kang alam sa mga antigo. Pa, tiyak na totoong lahat ito. Huwag po kayong maniwala sa mga pakikialam ng iba. Tumahimik ka. Ang gintong Buddha ay yari lang sa halo-halong ginto. Ang halaga nito ay nasa 8,000 piso lang. Ano? Anong sabi mo? Ang jade na medalyang ito, pirasong bato lang na walang saysay. Paano nangyari yon? Baka nagkamali lang kayo ng tingin, di ba? Hindi, kailanman hindi. Tumahimik ka. Hayaan mo siyang magsalita. At ang painting na ito? Itong painting na ito ay isa lang mababang uring peke na wala ng saysay pag-usapan. Sige, sige. Ginamit ninyo ang lahat ng ito para lokohin ako. Matinding malas ito sa ating pamilya. Ano naman tong bagay na ito? Handog ito ni Lin Feng. Ito ba'y
Ouyang Tian. May pinanggalingan ba ito? Walang saysay ang bagay na ito. Saan naman manggagaling yan? Tumahimik ka. Matandang Kin, kung ayaw ninyo nito, maaari ba ninyo itong ibigay sa akin? Ano? Ibibigay ko ang kalahati ng yaman ko. Ano sa palagay ninyo? Ano? Ha? Ibenta na lang yan. Kautusan ito ni Yan Luo. Ang sinumang may hawak nito ay magtatamo ng basbas mula sa palasyo ng Yan Luo. Baka nagkakamali ka. Walang kapantay ang halaga ang kautusan ni Yan Luo. Marami po akong nagawang pagkakamali kanina. Patawad po sa malaking kapalpakan ko. Ayos lang yan. Ano ba ang kautusan ni Yan Luo? At kailangan bang ganyan kabigat ang reaksyon ninyo? Tumahimik ka. Ito, Lolo, hindi niyo pa po ako napagalitan ng ganito. Tama siya. Alam mo ba na ang sinabi mo ay maaaring magdala sa pamilyang Qin ng napakalaking kapahamakan? Ha? Itong kautusan ni Yan Luo ay sagisag ng hari ng palasyo ni Yan Luo at ito rin ang pinakamalakas na simbolo sa buong bansang siya. Tay, huwag kayong basta maniwala sa sinasabi ng iba. Tama. Paano kung peke lang ito? Ehem. Nakatuwak ka naman. Ang kautusan ni Yan Luo ay isang napakahalagang bagay. Sa palagay ninyo ba'y magkakamali ang aking mata? Sandali lang. Ouyang Tian, gusto mo ba talagang maging kaaway ng pamilyang Qin? Anong ibig mong sabihin? Kakarating mo pa lang. Sinasabi mo ng peke ang bagay namin na isa itong huwad na bagay. Handog pa man din ito ng lalaking ito na sinasabi ninyong napakahalaga? Gusto mo ba mag-away-away kami sa pamilyang Qin? Hindi makatarungan. Ang kautusan ni Yan Luo na ito, tiyak na ninakaw lang niya ito. Itong manugang na ito, paano siya magkakaroon ng ganito kamahal na bagay? Naniniwala ako na hindi ganon si Lin Feng. Tumahimik ka! Sabihin mo ang totoo. Saan mo nakuha ang kautusan ni Yan Luo? Wala kang karapatang malaman. Anong pinagsasabi mo? Gusto mo na bang mamatay? Alam mo ba kung sino siya? Sino ba siya? Kahit sino pa siya, wala akong pakialam. Totoo yan. Ikaw! Lolo, Pa? anong nangyayari sa inyo? Pa? Pa? Anong nangyari sa inyo? Pa, Pa? Lolo, Kumalat na ang lason sa puso niya, hindi na siya magtatagal. Ang kapal ng mukha mong isumpa ang papa ko. Lolo, Pa? Hayaan nyo. Ako ang titingin. Lolo, Dali-dali. Inaatake na siya sa puso. Tumawag kayo agad ng ambulansiya. Baka di na siya umabot ng 5 minuto. Mamamatay sa galit ang lolo ko dahil sa malas na kagaya mo. Huwag mo kaming sindakin sa mga kasinungalingan mo. tigilan nyo na ang pagtatalo. Hindi ito ang tamang oras. Ouyang Tian, hindi ba sabi mo ang pinakamagaling na doktor? Iligtas mo ang papa ko, dali. Oo nga, dali na. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ako, anong nangyari sa akin? Pa, inatake po kayo sa puso kanina. Si Ouyang Tian ang nagligtas sa inyo. Mali! Mukhang hindi pa siya ligtas. Ouyang Tian, bakit sumusuka ng dugo si Lolo? Hindi ko mahanap ang sanhi. Wala na akong magagawa. Ano? Paano nangyari ito? Mahal? Huwag kang matakot. May paraan ako. Kung si Ouyang Tian nga ay walang magawa, anong kaya mong gawin? Sabi ko na sa inyo na minamalas si Lolo mula nang dumating ang taong ito. Ang buhay, pagtanda at pagkakasakit. Hindi naman natin pwedeng isisi kay Ginoong Lin, di ba? Huwag ka nang makialam kung hindi mo rin kayang iligtas si Lolo. Ikaw, Lin Feng, may paraan ka ba para mailigtas si Lolo ko? Hindi atake sa puso ang nangyari sa matanda. Nalason siya ng kulam. Ang lason ang umaatake sa puso. Kaya sumasakit ang dibdib niya at nagsusuka siya ng dugo. Kulam, anong gagawin natin? Tabi kayong lahat. Anong kabalbalang lason yan? Tiyak na puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Malusog pa si Papa noon. Paano siya malalason? Paano kung mailigtas ko ang matanda ngayon? Kung maililigtas mo siya, luhod agad ako at kikilalanin kitang master. Pwede kang lumuhod?
Pero para maging master, wala ka namang karapatan doon. Anong sinabi mo? Hindi luluhod ang anak ko. Tama. Anong ginagawa mo? Ikaw, huwag mong hawakan si tatay. Huwag yung gambalain si Ginoong Lin. Nakita rin kita. Isa itong uod ng sumpa mula sa nantyang na kayang lamunin ang laman at tumagos sa mismong puso ng tao. Sinumang malaso nito ay mamamatay ng biglaan sa loob ng 3 araw. Sino ang napakasama para gawin ito? Na naglakas loob na saktan si Lolo? Tiyak na gawa ito ng isang kaaway. Mukhang kailangan kong bumalik sa Guimenguan. Lolo, si Lin Feng po ang nagligtas sa inyo. Nakita ko, ang kamay niya ay sumuot sa loob ng tiyan ko. Lolo, patawad po sa nagawa ko. Maraming salamat. Kaya pala ikaw ang pinili ni Feksu na maging asawa niya. Walang anuman, maliit na bagay lang. Xin Yao Tzu, dapat mo nang tuparin mo na ang pangako mo kanina. Ako, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Kailangan pa ba kitang sampalin ulit para maalala mo? Ay, sige na, sige na. Luluhod na ako. Luluhod na. Ayos na ba? Masaya ka na? Bata, marunong ka rin palang sumunod ha? Ikaw? Nagagawa mo pa akong paglaruan. Sige, humanda ka sa akin. Anong nangyayari rito? Nakipagpustahan siya kay Lin Feng kanina na kung mailigtas ka ni Lin Feng, ay luluhod siya. Talagang kalokohan yan. Lin Feng, sa pagkakataong to, ay tiyak na hahanga na sa iyo si Lolo. Sabi ko nga, na kapag ako ang kasama mo, may magandang mangyayari, di ba? Huwag ka nang magyabang. Itong mga peking gamit ay dapat nang itapon. Hinto. Sinabi ko bang maaari na kayong umalis? Pa, may kailangan pa po ba kayo? Sa aking ika-70 kaarawan, binibiro niyo lang ako gamit ang mga bagay na ito. At hindi ba kayo natatakot na pagtawanan tayo ng iba? Pa, ako, ginagawa ko lang naman ito dahil nais ko lang makatipid ng pera. Buti na lang ibinigay ko ang grupo kay Feksu dahil kung sa inyo ko ito pinagkatiwala, tiyak magugulo na ng husto. Pa, naloko rin po ako. Pupuntahan ko sila ngayon para singilin sila. Tama, sasama ako. Tigil. Balik kayo rito. Kayo na ang bahala. Sa handaan ng kasal ni Feksu, kapag nagkaroon man ng kahit munting pagkakamali, puputulin ko ang lahat ng pondo sa inyong mga account. Sige. Gagawin naming bongga ang lahat. Lumayas na kayo rito. Huwag po kayong mag-alala pa. Gabi na, matandang Chin. Magpahinga na po kayo ng maaga. Pagdating ng kasal ni Ginoong Lin, dadalo ulit ako sa handaan. Dahil sa proteksyon ng palasyo ng Yanlu, mabilis na uulad ang pamilya Qin. Walang mangangahas na apihin kayo. Kailangan nyo lang silang pakibagayan ng mabuti. Sige po. Lolo, dahil wala na po kayong kailangan, mauna na po kami. Xiaofeng, saan ka ba pupunta? Hindi ka ba magpapahinga sa iyong kwarto? Sa kwarto? Oo. Dito ka na muna matulog sa amin ng isang gabi. Ngayon lang muling naging ganito kasaya si Lolo. Pakiusap, samahan mo muna ako. Hindi ba parang hindi ito tama? Sige na? Sige. Babalik na sa kwarto, babalik na sa kwarto, babalik na sa kwarto. Nandito na ba kayo? Sa guest room ka matulog ngayong gabi. Hindi ba't nagpakasal na kayo
Bakit kailangan niyo pang matulog sa magkaibang kwarto? Lolo, umiiwas lang po ako sa maling akala. Walang ganyang patakaran sa pamilya Qin. Matulog kayong dalawa sa ikatlong palapag. Ang magkaroon agad ng apo sa tuhod. Ang pinakamahalaga sa lahat. Anong gagawin mo? Matutulog sa ikatlong palapag. Ikaw. Umakyat na tayo sa ikatlong palapag para matulog. Kung hindi, anong gagawin natin? Ikaw talaga. Tingnan mo naman kung gaano kabait si Lin Feng habang maaga pa. Galingan niyo pa ng maraming ulit. Para magkaapo na ako sa tuhod. Lolo, wag na po kayong magsalita. Aakyat na ako. Lin Feng, may napagkasunduan tayo. Mag-asawa lang tayo sa papel. Sa sahig ka matutulog ngayong gabi. Sa sahig? Ang laki ng kama. Kasya naman tayong dalawa rito. Lin Feng, wag kang masyadong sumobra. Pero, bakit naaalala ko pa na 3 beses na tayong naging matalik sa isa't isa? Iyon. Hindi naman iyon ngayon. Pero gusto ko ngayon. Ikaw, anong balak mong gawin? Eto, Blood Lingji. Kainin mo na. Hindi mo ba alam kung paano ito kainin? At pagkatapos, Mayroon ka bang nararamdamang kakaiba? pakiramdam ko, parang may apoy na naglalaro sa aking puson. Tama yan. Sino ang unang maliligo? Ikaw ba o ako? Hindi ako maliligo. Ganyan ba kadumi ang katawan mo? Papasok na ako para maligo. Huwag kang papasok. Wala ka bang dinalang damit sa loob? Lumabas ka muna. Sige, lalabas ako. Ikaw? Bakit nandito ka pa rin? Bakit ka nandito pa? Hindi ba sinabi ko sa'yo na lumabas ka? Lumabas naman ako, pero sobrang lamig sa labas. Kaya bumalik ako. Walang hiya ka. Ikaw? Malakas ka rin Sobrang sakit. Magkakaapo na ako sa tuhod. Isipin na rin nating, bago natin to gawin, na nag-uunat-unat lang tayo. Lin Feng, ang hayop mo talaga. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Huwag kang lumapit. Huwag mong akalaing dahil napagaling mo ang lason ni Lolo, ay pwede mo na gawin ang lahat ng nais mo. Nagbibiro lang ako, matutulog na ako. Bastos ka. Pag inulit mo pa yan, magdi-divorce tayo bukas. Sige, sasabihin ko kay Lolo bukas na magdi-divorce na tayo. Kaso nga lang, di ko alam kung anong mangyayari sa kanya kapag nalaman niya to. Baka mamatay na naman siya sa tindi ng galit. Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Uminom ka ng Blood Lingji, kung hindi kita tutulungan, baka mamatay ka dahil sa bilis ng sirkulasyon ng dugo mo. Ano? Ibig sabihin, sa madaling salita, nakaplano na pala lahat. Hoy, tinulungan kitang ayusin ang gulo sa pamilya nyo at nailigtas ko pa ang lolo mo, kaya dapat naman bigyan mo ako ng gantimpala o bayad. Sinasabi ko sa'yo, sa ating relasyon, dapat ay... Kung tunay kang lalaki, tigilan mo na ang satsat. Dahan-dahan lang ha, takot ako sa sakit. Nawala na ang kalahati ng malamig na lason sa katawan ko at bumalik na rin ang lakas ng 3 dragon. Huwag kang mag-alala. Ako ang mananagot sa'yo. Ikaw na wala namang silbi, ano ba ang kaya mong panagutan? Ang marangyang pamumuhay ba ng mga nakakataas? O ang ingatan akong malayo sa kirot at pasakit? Lahat yan, kaya ko. Siya nga pala, papaalala ko lang sa'yo
na 4 na beses pa tayong magsasalo sa kama. Umayos ka sa handaan mamayang gabi. Sumama ka na sa akin. Lolo, Sige, mag-agahan na kayo. Lolo, Kayong mga kabataan, sadyang malalakas talaga kayo. Sa sobrang ingay ninyo kagabi, hindi tuloy ako nakatulog. hindi ba't para ito'y para sa pagkakaroon ninyo ng apo sa tuhod ng mas maaga pa? Ibinuhos ko na ang lahat ng kaya ko. ano bang pinag-uusapan ninyong dalawa riyan? Wala yon, wala. Kumain na tayo ng almusal. Sige, tara na. Ngayong gabi, ang kasal ni na Ginoong Lin at ng binibini ng pamilya Qin, dadalhin ko roon ang 6 na pinakaimportanteng regalo sa mundo. Kapag nakuha lang natin ang pabor ng palasyo ng Yanluo, baliwala na ang mga kayamanang ito. Halika, maghanda na. Sumunod kayo sa akin upang mag-alay ng mga regalo. Ang Panginoon ng Bulwagan ni Yanluo. Paparating na siya sa reception ng kasal ng pamilyang Qin. Kayong lahat, sumunod sa akin. Hindi ko inakalang na ikakasal ako ng ganito kabilis. Ginoong Lin, narito pala kayo. Pakihintay lang po sandali. Sige, ikaw na ang bahala. Lin Feng, anong ginagawa mo rito? Bakit para ka isang nakakainis na langaw, saan man ako pumunta ay sumusunod ka? Mukhang sa araw mismo ng kasal ko, ay bigla na lang kayo'y sumulpot ng walang imbitasyon. Imposible. Ngayong gabi, ay malinaw na kasal ng anak ng pamilyang Qin. Huwag mong sabihing ikaw. Lin Feng, gising ka na ba? Ikinakasal ngayon ang anak ng pamilya Qin, pawang mayayaman at kilalang tao ang inanyayahan. Ipakita mo nga ang imbitasyon mo. Imbitasyon? Wala ako niyan. Tulong, may tao rito. Wala siyang imbitasyon, basta na lang siyang pumasok. Ano po ang nangyayari? Hindi siya naimbitahan mula sa pamilya Qin, ipaalis at dakpin niyo siya agad. Ginoo, kailangan po dito ng paanyaya para... Ginoong Lin, patawad po sa aking inasal. Mukhang sira ang utak ng dalawang ito, itapon niyo sila sa labas. Masusunod po. Hintayin mo. Sandali lang. May paanyaya kami. Oo naman, itong basurang ito ang walang paanyaya. Bakit pa ako hihingi ng paanyaya sa sarili kong kasal? Ha? Oo, ngayon ang nangkasal ni na Ginoong Lin at binibining Qin. Anong sabi mo? Pakakasalan niya ang anak ng pamilya Qin ngayong gabi? Ano ngayon? Ngayon ba'y? Sobra na ba ang pagsisisi ninyo? Imposible. Ang anak ng pamilya Qin ang nagpapalakad ng bilyong-bilyong negosyo. Paano siya mabibighani sa isang patapon tulad mo? Oo nga, tiyak na nagsisinungaling ka lang. May punto ka? Ngunit posible, kayang nananaginip lang kayong dalawa? Tama ka, Nay. Baka nananaginip lang talaga tayo. Tingnan niyo to. Bakit mo ako sinaktan? Ang sakit. Oh, ramdam niyo pala ang kirot. Kung gayon, tiyak hindi ito panaginip. Lin Feng, ang tapang mong saktan kami. Kayo ang dahilan, kaya sobrang sumakit ang ulo ko. Lin Feng, lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din. Kung hindi, pagsisisihan mo to. Tama na iyan. Nababahala ako para sa kayong dalawang minamalas sa buhay. Kapag lumuhod pa talaga ako, baka mas umikli pa ang mga buhay nyo. Ikaw. Anong ikaw? Akala mo ba, dahil may pera ka, mas mataas ka na sa lahat? Ma, inaasar pa niya ako. Ma, inaasar niya ako. Lagot ka bata, hindi ka palalagpasin ng pamilya Ye. Sige, manager, pakiayos mo na ito. Hindi kayo welcome rito. Umalis na kayo. Siguradong may nangyaring mali. Isa lang siyang walang kuwenta. Paano siya makakapag-asawa ng anak ng pamilya Qin? Oo nga, huwag niyo siyang palampasin. Tingnan nyo, paparating na ang bride. Wow! Anak ng pamilya Qin talaga ang pinakamagandang babae sa Jiangzhou. Sobrang swerte ng lalaking makakapangasawa sa kanya. Binibining Qin, may nagpapanggap ditong asawa mo. Oo nga, dapat parusahan ng husto ang taong ito. Sino ba ang tinutukoy niyo? Siya iyon. Asawa ko.
Binibining Kin, totoo bang siya ang asawa mo? Siguro? Si Lin Feng ang pinakamahusay naming manugang. At siya rin ang magiging tagapagmana namin. Galing ba kayo sa pamilya Ye? Opo. Tama po kayo. Ikaw ba ang nanakatakdang ipakasal kay Lin Feng noon? Opo. Buti na lang at binitiwan niyo siya. Kaya nakatagpo ako ng ganito kabait na lalaki. Grabe, itong astig na babae, parang ipinagmamalaki ako. Ano? Binibining Kin, bakit nyo sineryoso ang walang kwentang to? Sino ang tinatawag mong walang kuwenta? Bakit mo ako sinaktan? Ang bastos ng bibig mo sa kasal ko, kaya tama lang iyan. Binibining Kin. Itinapon na namin ang lalaking na dati lang nakikitira sa amin. Siguro bulag ka lang. Sa ganito kabait na lalaki, talagang walang swerte ka sa kanya. Tama, dapat pa nga kitang pasalamatan dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sana nakilala ang ganitong kagandang asawa. Kayo... Salamat sa Diyos na kinansela ni Lin Feng ang kasunduan sa kasal. Lin Feng, dati, kahit sa panaginip mo lang ang makapasok sa pamilya Ye, hindi ba? May ba yun 800,000 sa card na ito? Isipin mo na lang na ito'y mula sa aking kabutihang loob, kaya wag mo nang gambalain ang anak ko. Hindi pwede. Hindi pwede ito. Mahal ko, ano ang nais mong gawin sa kanila? Anong gagawin? Palayasin mo na sila rito para di madungisan ang ating kasal. Mga guwardiya, palayasin ang mga iyan. Pagkatapos ng kasal, hahanap ako ng taong wawasak sa pamilya Ye para di na sila kailanman makabangon muli. Tulad ng inaasahan sa pinuno ng Vermilion Bird Gang. Sadyang napakalupit ng asawa ko. Sinumang maglakas loob lumaban sa pamilya Qin ay di dapat hayaan bilang banta at dapat lipulin ng tuluyan hanggang sa ugat. Sa lahat ng panauhin, ngayon ay ang masayang selebrasyon ng kasal ng aking apo. Nawa ay mag-enjoy at magpakalasing ang lahat. Matagal ko nang di nakikitang ganito kasaya si Lolo. Kung gayon, kailangan nating magsumikap mamayang gabi para makabuo ng isang malusog na batang lalaki at tiyak na lalo pa siyang sasaya. Manahimik ka. Gaano pa katagal bago tayo dumating sa kasalan? 10 minuto pa po. Bilisan mo. Dahil kapag hindi ko makita ang Panginoon ng bulwagan ng Yanluo, kayo ang mananagot sa akin. Maligayang bati, Ginoong Lin. Binabati ko kayo sa inyong kasal. Sino ba ang taong ito? Si Ouyang Tian, isang bantog at makapangyarihan na tao sa Jiangcheng. Itay, mukhang alam ni Ouyang Tian ang kanyang lugar. Nagbitbit pa siya ng sandamakmak na regalo para sa kasal. Tayo naman ang nangungunang pamilya sa Jiangzhou. Sino ang ayaw makisipsip sa atin? Maligayang bati sa inyong kasal, Ginoong Lin. Dumalo si Ouyang Tian sa piging. Hindi ba ito ang mga kayamanang matagal mo nang pinakaingat-ingatan? Tama nga, lahat ng ito'y tinipon ko sa buong buhay kong pagsisikap. Ang jade ring na ito. Marahil nagkakahalaga ito ng daan-daang milyong piso? Ang mga regalong ito'y aabot ng hindi bababa sa 8 bilyong piso. Bakit pa kailangang gumastos ng ganito kalaki? Hahaha. Basta masaya lang si Ginoong Lin. Sige, tatandaan ko ang handog na ito. Salamat, Ginoong Lin. Hoy, Ouyang Tian! Hindi tama ang sinasabi mo. Ngayong araw ng kasal ng pamilya Qin, ang mapakasalan ni Lin Feng ang anak ko ay malaking karangalan para sa kanya. Tama. Huwag mong baliktarin ang mundo. Anong kabaliwan ang pinagsasabi nyo? Sa harap ni Ginoong Lin, ano ba tingin nyo sa pamilya Qin? Wala kayong halaga. Ang mga ito'y handog para kay Ginoong Lin. Hindi ko balak maging sunod-sunuran sa pamilyang Qin. Kayong pamilya Qin, ano ang palagay ninyo kay Ginoong Lin? At ako, ano naman ang palagay ninyo sa akin? Ouyang Tian, huwag kang masyadong nadadala ng damdamin. Pag-usapan natin ito ng mahinahon. Ngayong gabi, handa nito ng pamilya Qin. Ang mga sinasabi mo, mukhang hindi yata tama, hindi ba? Tama rin naman. Ouyang Tian, huwag kang manggulo sa kasal ko. Pero, sobra naman ang kakulangan nila sa paggalang sa inyo, Ginoong Lin. Patawad po, Ginoong Lin. Aatras muna ako. Sandali lang. Bakit si Ouyang Tian ay labis ang kabaitan kay Lin Feng? Talagang ganyan dapat. Ang tanda mo na nga, bakit nagwawala ka pa riyan? Sige na, ituloy na ang salo-salo. Maligayang bati sa kasal mo, ate. Talagang maligayang bati sa kasal mo. Yaochu,
Saan ka ba nanggaling magdamag? Ni hindi ka man lang tumulong sa handaan? Lolo, sinundo ko lang po ang espesyal nating panauhin. Yao Chu? Sino ba siya? Pa, ipapakilala ko po siya sa inyo. Siya po si dakilang maestrong Gong Sunhu mula sa Nanchiang. Sawari ko, narinig ko na ang pangalang iyan. Binibining Chin, narito ang inihanda akong regalo para sa inyong kasal. Ito ba'y anting-anting na nagbabantay sa tahanan at nagdudulot ng kaligtasan at kalusugan? Ang talas ng iyong mata. Napakaganda nito. Balita ko'y, ang Panginoon ng bulwagan ng Yanluo ay lumikha ng 12 anting-anting na nakumalat sa mga tao at bawat isa'y may napakataas na halaga. Tumpak, pinuno ng Kang Chin. Talagang marunong kang kumilala ng tunay na kayamanan. Hintay muna. Sa palagay ko, peke ang anting-anting na yan. Sandali lang. Sa palagay ko, peke ang talisman na yan. Tumigil ka na. Igalang mo ang bayaw mo. Siya ba? Bayaw? Wala siyang karapatang magmarunong rito. Tama. Ito ang mahalagang panauhin na inimbitahan ni Yao Chu. Oo nga, palagay ko. Mukhang nagkamali ka nga ng pinakasalan. Linfeng, bakit mo sinabing peke itong talisman? Sapagkat ang talisman na ito ay isang talismang panakit ng masasamang espiritu na sinadya talagang pekein ng kung sino. Lapastangan, nauunawaan mo bang sinasabi mo? Kuya, huwag kang mag-init ng ulo, huwag mo nang patulan ang maliit na taong iyan. Ang Celestial Master Talisman ay ako mismo ang gumuhit gamit ang aking espiritual na lakas noon pa man. Kaya paano ko naman hindi ito makikilala? Linfeng, mas mabuti pang maglabas ka ng ebidensya. Madali lang kumuha ng patunay kapag isinabit sa katawan ang talisman na ito. Kaagad itong magpapakita ng epekto. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa ko? 3, 2, 1. Yao Chu, Paano ito nangyari? Ang ganitong klase ng talisman na nagdudulot ng kamatayan kapag matagal na suot ay kakalat sa buong katawan at hahantong sa biglaang kamatayan. Grabe naman ang bagay na yan. Nahuli rin kita, ikaw ang naglalagay ng lason kay matandang Ginoong Qin, hindi ba? Ano? Ikaw ba ang naglason gamit ng kulam kay matandang Ginoong Qin, hindi ba? Ano? Lagot tayo, paano niya nalaman yun? Wala akong alam sa sinasabi mo. Bitawan mo ko. Nahuli ka na sa akto. Ikaw, sino ka nga ba talaga? Ilayo siya at pahirapan ng husto. Pilitin siyang magsalita kahit ikamatay pa niya. Pagkatapos, isama rin si Qin Yao Chu para mausisa. Ano? Hindi maaari. Pegju, kapatid mo siya. Ang taong ito'y dinala ni Qin Yao Chu. Nakipagsabuatan siya sa dayuhan para saktan si Lolo at naghatid pa ng mga malas na papel na ito para ipinsala ang pamilyang Qin. Ang isang taong ganito, walang utang na loob, karapat-dapat pa bang tawaging pamilya? Mga gwardya, ilabas siya. Yao Tzu? Kapatid mo siya. Gaano man tayo mag-ingat, mahirap talagang sawata ang traidor sa loob ng tahanan. Sumasang-ayon ako sa pasya ni Fake Su. Ang pinuno ng siyudad ng Xiangzhou na si Qian Beichuan, narito na. Ang punong lungsod ng Jiangzhou, narito na si Qian Beichuan. Hindi naman imbitado ang punong lungsod ng Jiangzhou. Bakit siya narito? Isang malaking karangalan ang pagdating ng isang napakahalagang tao. Napakataas ng katayuan ng iginagalang na punong lungsod. Siya ang tinitingala ng lahat ng pamilya. Mamaya, huwag kayong basta magsalita. Si Xian Beichuan ay bumabati sa dakilang pinuno ng bulwagan. Ano? Paano niya nalaman na rito ako? Hindi ko rin alam. Punong lungsod ng Qian. Ano ang ibig ninyong sabihin? Pinuno ng pamilyang Qin. Binabati kita. Magkano kaya ito? Ang kaloob mula sa iginagalang na punong lungsod ay tiyak na hindi pangkaraniwan. Hindi mo ba kilala ang punong lungsod? Hindi. Hindi mo naman ako niloloko, di ba? Paanong makikilala niya ang dakilang pinuno ng siyudad? Hindi ba pumunta siya rito para sa kasal ng ating pamilyang Qin? Iyon ay dahil ang ating pamilyang Qin na may malaking impluensya rito sa Jiangzhou na talaga namang natatangi. Mas mabuti sigurong nabubuhay ako nang walang isip tulad ninyo. Sa ngalan ng pamilyang Qin, ay taos-puso akong nagpapasalamat
sa handog ng dakilang pinuno ng siyudad. Ang mga yaman na ito ay hindi para sa mga bagong kasal. Anong ibig ninyong sabihin? Narinig ko na narito sa kasalan ng Panginoon ng bulwagan ng Yanluo. Hindi. Mo ba alam ito? Ang Panginoon ng bulwagan ng Yanluo. Ibig ninyong sabihin ay si Panginoong Janchu na may pambihirang lakas, na may 3,000 mahuhusay na disipulo? Tama. Talagang nagbaon ako ng mga regalo upang personal siyang dalawin. Nagbibiro yata kayo. Dakilang pinuno ng siyudad. Ang taong iyon ay iginagalang ng buong bansa, kaya paano naman siya darating dito? Dakilang pinuno ng siyudad, mukhang nagkakamali kayo. Anong ibig mong sabihin yan? Ang ibig kong sabihin, paanong ang Panginoon ng bulwagan ng Yanluo ay mag-aabala pang pumunta rito? Imposible kayang nagkamali ako sa aking nasagap na balita? Dumating ang dakilang pinuno ng bulwagan, ni hindi man ako nasabihan. Kayo, pamilyang Qin, gusto niyo bang kamkami ng lahat ng pakinabang? Kumalma muna kayo. Dakilang pinuno ng lungsod. Tiyak po'y nagkakamali lang kayo. Kami, nagsasagawa lang ng kasalan dito. Tumigil ka sa kadaldalan. Si Xian Baichuan ay bumabati sa dakilang pinuno ng bulwagan. Ipinakikiusap kong magpakita kayo upang makapag-usap tayo. Nagkamali ba ako ng impormasyon? Dakilang pinuno ng lungsod. May idinaraos kaming kasalan. Maaari bang huwag na kayong manggambala? Lin Feng, ano ba ang sinasabi mo? Sino ka ba? Siya ang mapapangasawa ng apo ko. Ako si Lin Feng. Ikaw ba'y yung manugang na nakikitira sa pamilyang Ye? Ako nga. Wala kang karapatang magsalita sa aking harapan. Kung ganoon, anong karapatan ang kailangan para makausap ka? Isa lang itong malaking pagkakamali. Ang taong ito'y hindi gaanong matino ang pag-iisip. Napakalinaw ng isip ko. Pakiusap, tumigil ka na. Agad kang humingi ng tawad sa dakilang pinuno ng lungsod. Dakilang pinuno ng lungsod. Bakit kayo ganyan kabastos kay Ginoong Lin? Ouyang Tian, anong sabi mo? Huwag mong sabihin na siya ang Panginoon ng bulwagan ng Yanluo? Sabi mo ba na siya ay? Hindi ito maganda. Nagbibigay galang po ako. Dakilang pinuno ng lungsod. Baka mababa ang asukal ninyo sa dugo. Huwag mong isisiwalat ang pagkakakilanlan ko. Kung hindi, papatayin kita ng walang awa. Halika, tutulungan ko kayong bumangon. Dahan. Anong nangyari rito? Opo. Hindi ako nakapag-almusal kaninang umaga. Medyo nahilo lang ako. Nakalimutan mo bang mag-almusal? Gusto mo bang manatili rito para kumain? Huwag na po. Sobra naman po ang kabaitan ninyo. Dakilang pinuno ng lungsod. Para ba sa bagong kasal po ba ang mga regalong ito? Opo, tama po. Para ito kay Binibining Qin. Pumarito lang ako para maghatid ng mga regalo sa inyo. Dakilang pinuno ng lungsod, napakaalalahanin ninyo. Wala po iyon. Maliit na bagay lamang ito. Sige. Ayos na ako. Nakagawa talaga ako ng napakalaking gulo. Napagalit ko pa ang Panginoon ng bulwagan ng Yanluo. Dakilang pinuno ng lungsod, matapos mong iabot ang mga regalong ito, ano pang balak mong gawin? Aalis na ako. Aalis na rin ako. Kaya naman tinatawag kang dakilang pinuno ng lungsod talaga. Talagang tuso ka. Aking pananagutan ng lahat ng ito, huwag niyo na pong alalahanin. Naway maging maligaya kayo habang buhay at kaagad kayong magkaanak. Maraming salamat, dakilang pinuno ng lungsod. Karapat-dapat lang po iyon. Ginoong Lin, kumusta naman po ang kalagayan ko? Sapat na? Tinanggap ko na ang mga handog at tatandaan ko ang pagbati mo. Maraming salamat po. Ano pang hinihintay niyo diyan? Ibaba niyo na ang mga handog. Ginoong Lin, may aasikasuhin pa po ako. Mauna na po ako. Sige na. Sino ka nga ba talaga? Sabihin mo na. Sino ka nga ba talaga? Magsalita ka. Sino pa ba ako? Ako ang lehitimo mong asawa. Huwag ka nang paligoy-ligoy. Halos lumuhod sa harap mo ang dakilang pinuno ng lungsod. Dapat kang magpaliwanag sa akin, ngayon din. Posible kayang talagang may makapangyarihang pinagmulan ang lalaking ito? Fakes you. Huwag mo na siyang pilitin. Kung ayaw talaga niyang magsalita, tiyak na may rason siya. Sinagip ni Lin Feng ang buhay ko at tapat siya kay Fakes you. Sapat na iyon. Lolo. Makinig kayong lahat. Mula sa araw na ito, si Lin Feng ang itatalagang nag-iisang tagapagmana ng Korporasyong Qin. Ang lahat ng ari-arian ng Angkang Qin ay pamamahalaan ni Lin Feng at Fakes you ng magkasama. Pa, hindi ito maaari.
Si Lin Feng ay manugang lang na nakikitira sa atin, paanong mamanahin niya ang ari-arian ng pamilyang Qin? Wala kang karapatang magsalita dito. Ano na ang gagawin natin? Ayos lang kung ayaw mong magsalita. Basta tiyakin mong wala kang gagawing masama sa pamilyang Qin. Kung ganoon, maaari na ba natin gawin ang bagay na iyon? Lumayas ka. Mga panauhin, ipagpatuloy natin ang kasal. Sobrang bias ni Lolo, hindi ito patas. Qin fakes you. Lin Feng, humanda kayo sa akin. Ang tindi naman ng galit mo, Senyorito Qin. Master, nagmamakawa ako, tulungan mo akong alisin sina Qin Fakeshu at Lin Feng. Iaalok ko ang kalahati ng yaman ng pamilyang Qin. Ang galante nyo naman, Senyorito Qin. Pero, matindi ang Qin Fakeshu na yan. Kapag naalis mo sila, mapapasa kamay ko ang buong pamilyang Qin. Ano mang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Ihatid ang aking utos, ilista si Qin Fakeshu bilang SSS na prioridad na target at magpalabas ng pabuya sa buong mundo. Masusunod po. Sa oras na matapos ang lahat, mapapasakin ang kalahati ng yaman ng pamilyang Qin. Huwag ka sanang magsisi, Senyorito Qin. Hindi kailanman ako magsisisi. Gusto ko lang silang mawala. Kay baduy mo talaga sa pananamit. Sige na, sukatin mo ito. Yung nagsalita na ang asawa ko. Pagbibigyan ko, nasusubukan ko. Bilisan mo na. Huwag ka nang madaldal. Okay ba? Hindi naman masama. Ngayon, mukha ka na tunay na tagapagmana ng isang mayamang pamilya. Ngayon lang ba? Sa tingin ko, higit pa nga. Itry mo rin ang mga ito. Susunod naman. Mayroon pa ba? Ano sa palagay mo? Bagay sa'yo, yang suot mo. Ganoon din ang tingin ko. Tuloy mo lang. Sige, sapat na ba to? Mayroon pa. Binibining Qin, bagay na akma ang mga damit na ito kay Ginoong Lin. Bibilhin ko lahat ng ito. Pakiempake na ang mga ito para sa akin. Sige po, Binibining Qin. Ang dami naman itong damit. Magagamit ko ba ang lahat ng ito? Kahit di mo maisuot lahat, kailangan mo pa ring suotin. Asawa ko, sa gabing ito, di ba, dapat gumawa na tayo ng mga bagay na nakakakilig? Lumayas ka. Di ba may natitira pa tayong 2 pagkakataon para maging mas malapit tayo sa isa't isa? Mag-ingat ka. Anong nangyayari? Huwag kang malikot. May mamamatay tao. Ano? Huwag kang kikilos. May mamamatay tao. Ano? Ay nako, ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Anong ginagawa mo, Lin Feng? Hanggang dyan lang ba ang husay mo? Tapos naglakas loob ka pang maging mamamatay tao? Tara na. Uy, sablay. Isa pa nga. Lin Feng, sinadya mo ba to? Hindi, di naman. Iuwi mo na agad ako. Anong ginagawa mo? Lalagyan lang kita ng gamot, sira. Tiisin mo lang sandali. Ito. Anong klaseng gamot to? Anong uri ng gamot ito? Napakalakas ng epekto nito. Ito. Ako mismo ang nagtimpla nito, ang nag-iisa sa buong mundo. Marunong ka rin sa ganito? Siyempre, hindi mo lang alam na ilang taon kong ginugol para tipunin ang mga sangkap na ito para lang sa kapiranggot na ito. Ang gamot na ganito kahalaga. Gagamitin mo lang ng ganoon para sa akin? Asawa kita, kaya ang akin ay iyon na rin. Mukhang hindi naman pala siya ganoon kasama. Pasasalamat ko ito sa pagligtas mo sa akin at gantimpala sa pag-aalaga mo sa akin.
Ang bango naman. Mukhang naibalik ko na ang lakas ng 5 dragon. Lolo, kailan kayo bumalik? Habang nag-aalab ang init ninyo sa taas. Hindi po, Lolo. Kanina lang po kami. Inambush sa parking lot. Nga pala, Lolo, inambush kami kanina. Kung hindi sa mabilis na kilos ni Lin Feng, hindi ko alam kung anong mangyayari. Ah, ano yon? Nadakip ba ang salarin? Pero, natamaan ko siya sa binti. Hindi siya makakalayo. O nga pala, Lolo. Eto, ang balang ginamit ng salarin. May marka rito na di ko maunawaan. Maaari niyo po bang tingnan sandali? Ito ang tatak ng Anyinsi. Ha? Ang Anyinsi. 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 Sila ang nangungunang organisasyon ng mga mamamatay tao sa mundo. Sino ba talaga ang kaaway ninyo? Pagkatapos nito, kailangan ninyong mag-ingat ng husto. Ang organisasyong Anyinsi ay kailanmay hindi basta-basta hihinto. Huwag kang mag-alala. Narito ako. May isang mahalagang pulong ngayon. Huwag ka munang mag-ikot kung saan-saan. Kumilos na ang mga tao sa kagawaran ng Anyi at tiyak na hindi rin sila hihinto. Nga pala, pupunta ako sa Departamento ng Seguridad. Kasabay niyan, aasikasuhin ko sila para sa iyo. May mga itinalagang security sa Departamento ng Seguridad. Hindi sila makikinig sa'yo. Kung ayaw pa rin nilang makinig, tuturuan ko sila hanggang sumunod sila. Presidente Tsin, narito na ang lahat ng matataas na opisyal. Kayo na lang ang inaantay. Tuloy na, huwag kang mag-alala. Alam ko ang aking ginagawa. Sino ka ba sa palagay mo? Alam mo ba kung anong lugar ito? Bawal ang mga walang permiso rito. Umalis ka rito. Hoy, naghahanap ka ba ng gulo? Sasabihin ko sa'yo, sa huling pagkakataon, departamento ito ng seguridad. Umalis ka rito. Departamento ng Seguridad? Sa palagay ko, departamento ito ng mga retirado. Ang lakas ng loob mong mag-eskandalo rito. Gusto mo bang hindi ka na makakalabas sa puntong ito? Turuan natin siya ng leksyon para matutunan niya kung gaano kalakas ang ating departamento. Anong nais mong gawin? Korporasyon ni Chin ito at manggugulo ka pa rito? Manggugulo? Tandaan mo, ako si Lin Feng. Mula ngayon, ang Departamento ng Seguridad ay nasa ilalim na ng aking pamumuno. Sino ka ba sa tingin mo? Ikaw pa ang naglakas loob para mamuno sa Departamento ng Seguridad? Ako. Ang kapal ng mukha mo. Mukhang sanay na kayong magpabaya sa trabaho. Mula ngayon, tapos na ang ganitong pamumuhay. Alam ba ninyo na, tinatarget na ng mga mamamatay tao ng kagawaran ng Anying, si Presidenteng Chin at ang kumpanya? Kagawaran ng Anying? Ito ang pinakamakapangyarihang samahan ng mga mamamatay tao sa buong mundo. Ano ba ang nais mong ipagawa sa amin? Gagawin? Magkaroon kayo ng wastong kamalayan sa seguridad at gampanan nyo ng maayos ang trabaho ninyo. Ano man ang iutos ni Kuya Peng, iyon ang aming susundin. Siya nga pala, magsisikap kaming magtrabaho ng mabuti at hinding-hindi na kami magpapabaya. Tawagin ang lahat ng kasamahan sa Departamento ng Seguridad at magtipon sa ibaba. Ako mismo ang magsasagawa ng espesyal na pagsasanay para sa inyo. Masusunod. Masusunod. Mula ngayon, isasailalim ko kayo sa isang espesyal na pagsasanay. Umikot kayo ng 10 beses sa paligid ng gusali ngayon. Mayroon kayong 40 minuto. 10 beses? Hindi ba masyadong marami iyon? Totoo. Kuya Peng, pwede bang bawasan kahit 2 man lang? Sobrang dami?
Gusto nyo itong bawasan? Sige. Sino pa ang may reklamo? Kung wala na, galaw na! Ganyan dapat. Sige, bumalik na kayo sa trabaho. Balik na kayo sa trabaho. Bukas, ipagpapatuloy natin ang espesyal na pagsasanay. Ay. Opo. Opo, Kuya Lin. Itong dalawang ito. Tumigil kayo? Kayong dalawang nakasalamin, kayo ang kinakausap ko. Tara na. Anong palapag si Presidenteng Chin? 18 palapag. Ikaw ba si Qin Feixu? May nagbayad para sa'yo. Kaya magpaalam ka na ng maayos? Anyensi. Ay mga tuta na sakim sa pera na nagtatapang-tapangan sa harap ko. Gusto mo na bang sumuko? Sandali lang. Ako ang haharap sa inyo. Dahil sabik ka nang mamatay. Mamatay ka na! Subukan mo. Grabe. Ang galing niya talaga. Mag-ingat ka. Ayos ka lang ba? Sakto ang dating mo. Hindi ko akalain na matatalo ako sa'yo. Kinagat niya ang lason sa ilalim ng kanyang dila, patay na siya. Ang mga mamamatay tao ng Anyensi ay sadyang desperado. Ang mamatay, hindi yan ganoon kadali. Magsalita ka na. Kahit anong gawin mo sa akin, wala akong pakialam. Kung may gusto kang malaman tungkol sa akin, managinip ka. Managinip ka. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa inyo? Hindi ko alam. Tinanggap ko lang ang utos para kunin ang inyong mga buhay. Hindi mo alam? Ibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Kung ayaw mo pa ring magsalita, huwag mo akong sisisihin. Maghintay lang kayo. Hindi kayo palalayain ng Anyensi. Pagdating ng oras na iyon, 100 ulit na mas masakit ang mararanasan nyo kaysa sa akin. Sige na, tama na yan. Ang ganitong karaniwang parusa ay talaga namang di uubra sa mga desperado tulad ninyo. Bakit di nyo subukan ito? Ano to? Ito ay tinatawag na uod na sumisira ng puso. Ito ay mahilig sumuot sa loob sa mga lamang loob ng tao at unti-unti sisira sa kanyang mga organo. Ang prosesong ito ay sobrang bagal at ubod ng sakit. Hindi ka kaagad mamamatay. Ngunit, pero tiyak na nanaisin mo nang mamatay. Anong gagawin mo? Anong nais kong gawin? Siyempre, nais lang kitang ipatikim ng kaunting masarap. Huwag mo akong sindakin. Sinisindak kita? Sinisindak ba kita? Ha? Tulong. Aray. Wakasan mo na lang ito. Magsasalita na ako. Ilalahad ko ang lahat. Sana sinabi mo na agad, di ba? Bakit kinailangang humantong sa ganito? Magpaliwanag ka na. Itinalaga ng Anyensi si Qin Feixu bilang isang SS level prioridad na target. Pagkaraan, magpapadala pa sila ng mas marami pang mga piling tagapagpuksa.
Tiyak. Tatanggalin ka nila kahit ano pa ang mangyari. Sobrang hambog ang anyins na to, ha? Pero huwag ka mag-alala. Dahil nandito ako, hindi ko hahayaan na makagawa siya ng anumang gulo. Siya. Sino ba talaga ang taong yon? Bumalik ka at sabihin sa amo mo na magpadala pa siya ng mas mahuhusay na tao. Gusto mo pa? Umalis ka na. Papayagan mo na lang ba siyang umalis ng ganun? Isa lang siyang hamak na alalay. Sa bibig niya lang, wala naman tayong mahuhugot na kapakipakinabang na impormasyon. Mas mabuti pang, hayaan natin siyang bumalik para makahikayat pa ng mas marami pang mga salarin at sasawatahin natin sila ng sabay-sabay. Ipapareserba na kita ngayon ng tiket ng eroplano papuntang bansang L. Bumalik ka kapag tapos na ang lahat ng ito. Huwag kang mabahala. Kung nagawa kong naresolba ang mga naunang salarin, kaya ko ring harapin ang mga susunod pang problema. Kung ano-ano na lang ang mga plano nila, hindi ko hahayaang isapalaran mo ang sarili mo ng ganito. Hindi ko hahayaan na may mangyaring masama sa akin. At hindi rin sa iyo. Hindi ko hahayaan na may mangyari sa akin. At hindi rin kita hahayaan na mapahamak. Kung ganon, mag-ingat ka. Ay naku, matapos nating ayusin ang lahat ng ito, kumakalam na ang tiyan ko. Gusto mo bang kumain muna? Saan tayo kakain? Sa Jiangzhou, sa pinakasikat na western restaurant doon. Ano sa tingin mo? Sige, para na rin. Makapag-isip para sa susunod na hakbang. Tara na! Magandang araw po sa inyo. Dito po tayo. Magandang gabi po sa inyong dalawa. Pwede nyo munang tingnan ang menu para makita kung ano ang nais ninyong i-order. Isang beef Wellington, medium rare. At saka isang truffle mushroom pasta. Pareho na lang kami. Maraming salamat. Sige po, sandali lang po. Darating na po agad ang inyong mga inumin. Narinig kong masarap ang pagkain dito sa restaurant na ito. Magandang araw sa inyo. Handa na ang inyong pagkain. Sana'y magustuhan ninyo. Sige, kumain ka na. Sana'y malasin ka. Sandali lang. Bakit pakiramdam ko ang mga putahe ninyo ay hindi na ganoon kasariwa? Nagbibiro lang po kayo, Ginoo. Lahat ng sangkap dito sa aming restoran ay sariwang binibili araw-araw. Ganoon ba? Halika rito. Ginoo, ano po ang ibig ninyong sabihin? Wala lang naman. Gusto ko lang palitan mo ito ng panibago. May problema ka ba? Sige po, sir. Ay, oo nga pala. Gusto ko rin magdagdag ng isang Australian lobster pati isang king crab. Caviar? At isa pa, pinakamataas na klase ng black truffle. Dapat galing mismo sa bansa L na inilipad dito ngayon. May problema ka ba? Tandaan mo, ang bawat sangkap na hinihiling ko ay kailangang sariwa dahil mahalaga ang oras namin. Kung maantala ang pagkain namin, hindi mo ito kayang bayaran kahit isang waiter lang. Ah, opo. Aasikasuhin ko po agad. Sige, pabilisan mo. Gusto nila ng malaking Australian lobster, caviar, black truffle at king crab. Sobrang mahal ng mga sangkap na iyan. Paano natin iyan makukuha agad? Hanapin nyo kaagad. Kung hindi, magdududa sila. Sobrang halaga niyan. Ang perang iyan, ako muna ang maglalabas mula sa sarili kong bulsa. Gagawin namin ang lahat ng paraan para maipadala iyon sa iyo sa lalong madaling panahon.
Nasaan na yung mga customer sa mesa na iyon? Kakaalis lang nila. Nabili na ang lahat ng mga sangkap na gusto mo. Wala na sila. Pakiayos po ang kilos ninyo. Huwag ninyong gambalain ang pagkain ng ibang customer. Anong nangyari sa waitress na ito? Nabaliw na ba siya? Tingnan mo. May sarsa pa sa katawan niya. Mukhang nag-aalitan sila ng customer, di ba? Hi. Ang sama mo talaga kanina. Sinadya mo pang umorder ng ganong karaming mamahaling sangkap. Sa ganitong hamak na manggugulo lang. Nararapat lang talaga ang ganyan. Baka kasalukuyan siyang galit na ngayon. Sa palagay ko mamaya, lalasunin niya ang pagkain. Isa siyang mamamatay tao. Kikilos siya roon sa bar. Panoorin mo kung paano ko siya paglolokohin mamaya. Tara na, dadalhin kita sa isang mas masarap na kainan. Saan mo ako balak dalhin para kumain? Nako, basta magtiwala ka sa akin. Tiyak na di ka magsisisi sa mga pinili ni Lin Feng. Tara, sakay na sa kotse. Ang dumi naman tingnan dito. Saan mo ba talaga ako dadalhin? Ano ba ang kinatatakutan mo? Nag-aalala ka bang ibebenta kita? Pero itong lugar na to, mukhang parang walang masarap na pagkain dito. Iyan ang di mo alam, di ba? Ang tunay na masasarap na kainan. Nakatago lang sa ganitong mga eskinita. Oh, andito na tayo. Tara, bilisan mo. Baka maubusan tayo ng numero. Umupo ka na. Lin Feng, yung sinasabi mong masarap na pagkain, nandito lang ba? Siyempre. Ang pangit ng paligid dito. Pati ang mesa, hindi man lang maayos ang pagkakapunas. Kalat naman ng lugar na to. Hindi man lang maayos ang pagkakapunas sa mesa na to. Ining, huwag mo lang tingnan na simpleng lugar lang ito. Ang mga kapitbahay dito sa paligid ay mahigit 10 taon nang dito kumakain. Boss, hayaan mo na lang siya. Gaya pa rin ng dati. Sige po. Sigurado ka bang ligtas kainin ang pagkain dito? Oo, Sigurado ka bang malinis ang pagkain dito? magtiwala ka lang sa akin. Nandito ka na para kumain sa tabi-tabi, tapos inaalala mo pa ang kalinisan? Heto, inom ka muna ng tsaa. Mabilis lang silang maghain dito, kaya inom ka muna. Narito na po lahat ng order ninyo. Kain lang po kayo. Salamat. Heto, tikman mo. Bilisan mo. Tikman mo na. Bilis. Ano sa palagay mo? Oo, Hindi ba kita niloko? oo. Ang sarap nito. Talagang masarap. Kumain ka pa ng marami. Sige, Hoy, dahan-dahan lang. Wala namang nakikipag-agawan sa'yo. sige. Hello, boss. Napakatagal na at hindi mo pa rin kayang pabagsakin ng isang ordinaryong tao? Boss, may kakaiba sa lalaking yun. Huwag kang magdahilan. Sa pagkakataong ito, pabagsakin mo na silang lahat para sa akin. Masusunod, boss. Kung hindi, isusuko mo sa akin ang sarili mong ulo. May kakaiba sa lalaking yon? Kailangan tayong tatlo magtulungan ngayon para siguradong mapabagsak natin sila. Huwag nating biguin si boss. Ipaubaya mo na ito sa amin. Titiyakin naming huling hantungan na nila to. Sila iyon? Sugod? Sila yan. Atake. Talagang wala kang sentido, Kumon. Hindi pa nga ako kumakain. Anong gusto niyong kainin?
Plano mo pa ring tumakas? Nakikiusap? Patawarin mo naman ako. Busog ka na? Uwi na tayo. Please, maawa ka naman. Pakiusap, maawa ka. Diyos ko, ang lupit ng batang to. Ano yung gintong liwanag na yon kanina? Gusto mong malaman? Lihim. Niloloko mo ba ako? Sobra naman. Aray, ang hapdi. Halika na, mahal kong asawa. Umuwi na tayo. Tara na. Mahal, mauna ka na sa bahay? May aasikasuhin lang ako saglit. Ano na naman ang gagawin mo? Baka naman mambababae ka na naman? Huwag kang mag-alala. Ang asawa mo ang pinakatapat na lalaki sa siyudad ng Guangzhou. Huwag kang gabihin masyado pag uwi. Sige. Sige na. Mukhang wala talagang plano ng mga taong ito na tantanan ako. Pumunta kayo rito sa kalyang Lauche ngayon din para magkita tayo. Ako po si Potsiyun, ang inyong lingkod. Nagbubugay po ako sa inyo, Panginoong Jianchu. Mayroon kang 3 araw upang hanapin at ilantad ang kuta ng Anyinsi. Masusunod po. Sige, umalis ka na. Panginoong Jianchu, may isa pa po akong naisabihin. Narito, ang Dragon Blood Red Pill na mag-aalis ng lason ng lamig sa inyo. Parang nanumbalik na ang aking lakas ng 7 dragon. Maluwalhating pagbati, Panginoong Jianchu. Gising ka na? Halika, tikman mo ang niluto ko. Maupo ka. Ikaw ba ang naghanda ng lahat ng ito? Oo. Ano sa palagay mo? Nagustuhan mo ba ang lasa? May sasabihin ako sa'yo. Simula sa araw na ito, ako na ang iyong personal na tagapagbantay at kailanmay hindi ako lalayo sa iyong tabi. Talagang hindi lalayo? Sa bawat hakbang, hindi naman kailangan, di ba? Ito lang ang natatanging paraan upang matiyak na ligtas ka sa lahat ng oras. Bahala ka. Basta't huwag ka lang gumawa ng gulo. Sige. Uy, si Presidente Tsin ba yun? Ang katabi ba niya ay ang manugang na nakatira sa kanila? Oo nga. Bakit pati sa kumpanya nakasunod pa rin siya ngayon? Aba? Hindi ba si Presidente Tsin ito? Tamang-tama ang dating mo para hindi ko na kailangang ipatawag ka pa. Chin Yao Chu, bakit ka nakaupo rito? Tumayo ka dyan. Ang pupwesto ng presidente sa Korporasyong Qin. Dapat ako na ang maupo, hindi ba? Anong sabi mo? Kinfexue, babae ka? Bakit ikaw pa ang namamahala sa mga ari-arian ng pamilya Qin? Guwardiya, ilabas ninyo ang taong ito. Mga guwardiya, ilabas niyo siya. Kinfexue, huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Ang mga shareholder ng kumpanya ay pumanig na lahat sa akin ngayon. Simula ngayon, wala ka na sa posisyon. Sa tingin mo ba, ay kaya mong ipanig ang mga shareholder sa iyo? Nananaginip ka ng gising. Matagal nang yamot ang mga shareholder sa iyong pagiging diktador. At ako ay nakapag-alok sa kanila ng napakahusay na alok. Alok? Anong uri ng alok ang maiaalok mo sa kanila?
Pera. Kapangyarihan. Mukhang wala ka niyan, di ba? Qin Feixu, huwag mo akong hamakin. Kung gising man akong nananaginip, malalaman mo rin yan mamaya. Presidenteng Qin, kumusta ka? Kita mo na? Hindi ka na presidente ng korporasyong Qin. Wala ka ng presidente ng kumpanyang Qin. Silang dalawa. Ang pangunahing mga shareholder ng kumpanya. Ang porsyento ng aming mga bahagi ay umangat na sa 51%, eksaktong 2 puntos na mas mataas kaysa sa iyo. Simula sa araw na ito, ang kumpanya, ako na ang mamamahala. Pinapayo kong umalis ka agad? Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging mahigpit ako sa iyo. President Qin, mas makabubuti kung sumunod ka na lang. Huwag ka nang lumaban pa. Tama. Lubos naming susuportahan si Qin Xiao sa pamumuno ng kumpanya. Xin Yaochu, sinasabi ko sa'yo, nananaginip ka lang. Nagpapanggap ka lang. Hindi pa nga kumuha ng mas profesional. Lin Feng, anong sinasabi mo? Anong sinasabi ko? Lin Feng, Xin Xiao, anong gagawin natin? Isang simpleng panlilinlang lang. At naglakas loob ka pang manloko. Anong ginagawa mo? Ang korporasyong Qin ay hindi lugar para magwala ka. Magwala? Sa tingin ko ikaw ang nagwawala rito. Talagang wala kang silbi. Sayang pa ang pagmamahal ni Lolo sa'yo. Pinahiya mo ang pamilyang Qin. Kayo? Saan nyo itinago ang mga tunay na shareholder? Magsalita kayo. Kami. Binayaran lang kami ni Xin Xiao para umakting dito. Oo, wala kaming alam. Security. Kaladkarin nyo ang 3 taong ito palabas. Ibigay sa mga pulis at kasuhan sila ng pangingikil at pagpepeke ng mga dokumento ng kumpanya para seryosong maparusahan. Qin Feixu, kapatid mo ako. Hindi na kami muling mangloloko kailanman. Nakikiusap ako. Patawarin nyo na kami. Walang kwentang basura. Ang galing mo talagang magtago. Anong nangyari? May tao sa likod ng kurtina. Direktor Chang, Direktor Lee. Nagawa pa ni Qin Yaochu na dukutin ang mga shareholder. Dito ka lang, huwag kang gagalaw. Xin Yaochu, hindi ka na makakatakas. Lin Feng, huwag kang manghimasok. Bakit ganito na naman ang sitwasyon? Dumating na ang elevator, di ba? Bakit kailangan pang umakyat sa hagdan? Saan mo pa balak tumakas? Lin Feng, miyembro ako ng pamilyang Qin. Naglalakas loob ka bang saktan ako? Mula sa pamilyang Qin. Para lang maagaw mo ang kapangyarihan. Nagpepeke ka ng mga shareholder. Ikinulong mo pa sina Direktor Lee at Direktor Chang. Nakipagsabuatan ka pa sa mga tagalabas para saktan ang kumpanya. Karapat dapat ka pa ba na maging parte ng pamilyang Qin? Presidenteng Qin, Ginoong Lin. Napilitan lang po kami. Si Presidenteng Qin lang po ang nagpumilit sa amin. Mga inutil. Lin Feng, kung alam mo ang ikabubuti mo, mas mainam na pakawalan mo na kami ngayon. Kung gayon, ilabas mo ang taong nasa likod mo. Ikaw, naglakas loob ka pang saktan ako. Narito na ang mga tao ko. Senyorito Qin, paumanhin, naantala ako. Punong anyin si Chiu. Ito ba ang tinutukoy mong pinakamalaking tinik sa lalamunan? Tama, sila nga. Senyorito Qin, mukhang kailangan nating taasan ng bayad dahil dito. Walang kaso. Tapusin mo sila kaagad, ibibigay ko sa iyo ang anumang halagang gusto mo. Qin Feixu at Lin Feng, lumuhod na kayo at magmakaawa sa akin. Baka sakaling pagbigyan ko pa ang inyong buhay. Lin Feng at Qin Feixu, hindi nyo inakalang mangyayari ito, di ba? Ang mga tao galing sa Anyansi ay ako mismo ang tumawag dito. Ano? Sa paradahan, sa restauran at mga kainan sa labas, lahat ng iyon plano ko. Xin Yaochu, ano bang kasalanan ko sa'yo?
Bakit mo ako kailangang patayin? Kin Feksu. Lahat ng meron ka ay dapat mapunta sa akin. Si Lolo'y kumakampi sa'yo, ibinigay pa niya sa'yo ang pamumuno sa korporasyon, pati na ang asawa mong nakikitira lang ay nagagawa pa akong hamakin. At ako ang nag-iisang lalaki sa pamilyang Chin. Ako ang tunay na tagapagmana ng korporasyong Chin. Ako ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Chin. Ako ang tagapagmana ng korporasyong Chin. Dahil puro ka lang gastos at wala kang pakinabang. Wala ka ng pag-asa. Akala mo ba ang galing-galing mo? Sinasabi ko sa inyo, ngayong araw, walang isa man sa inyo ang makakatakas. Pinuno, nakikiusap ako sa iyo. Tapusin mo na sila ngayon din. Grabe kang walang utang na loob. Ngayon, paparusahan kita para sa ating lolo. Hey, paparusahan mo ako? Ni hindi nyo nga mailigtas ang sarili nyo? Tapos may gana pa kayong magyabang ng ganyan. Dahil lang ba sa mga kalawanging bakal na yan sa mga kamay nyo? Akala nyo matatakot ninyo na ako? Kalawanging bakal? Ha 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 ha. Ang yabang mo ha, bata. Paputukan ng baril, ratratin nyo sila ng bala. Tigil! Tingnan natin kung sinong maglalakas loob na bumaril. Ang lingkod mong si Pochi yun ay nagbibigay galang kay Panginoong Janchu. Ano? Siya ba si Panginoong Janchu? Ang abang lingkod mong si Punong Anyin Si Chiu ay nagbibigay galang kay Punong Yan Luo Dian Chiu. Siya pala ang Panginoon ng bulwagan ng Yanluo. Tumayo na kayong lahat. Panginoong Janchu, narinig ng Anyin Si, nakikilos ka na. Kaya kusang loob silang sumuko sa palasyo ng Yanluo. Isang malaking karangalan para sa akin ang maglingkod kay Panginoong Jansu. Hindi maaari. Hindi. Imposible ito. Ikaw, na isang hamak na manugang lang na nakatira sa amin? Paano ka naging Panginoong Janchu? Lapastangan! Ang lakas ng loob mong lapastanganin si Panginoong Janchu. Kung hindi mapapasa akin, hindi mo rin ito makukuha kailanman. Talagang hinahanap mo ang kamatayan. Si Niao Chu. Ang lahat ng mga kasalanan mo'y may sapat na patunay. May gusto ka pa bang sabihin? Iyon pala si Xinyao Chu. Kaya pala palaging nagkakaproblema ang kumpanya noon. Sobrang sama niya. Maging ang pinsan niya'y plano niyang patayin. Qin Feksu, Lin Feng, hindi ko na po uulitin. Mapapatawad niyo ba ako? Qin Feksu alang-alang kay Lolo. Patawarin mo na ako ngayon, pwede ba? Dumating na si matandang Ginoong Chin. Lolo, nandito na po kayo. Walang hiya. Paano ba kitang pinalaki? Di ka ba nahihiya sa mga ninuno natin? Lolo, ako to. Halika. Gapusin siya at isuko sa pulisya. Lolo, wag po. Walang lugar ang pamilyang Qin para sa isang walang utang na loob na kagaya mo. Lolo. Panginoong Janchu, ang inyo pong lingkod ay may iba pa ba akong maaaring may tulong sa inyo? Ang lahat ng operasyon ng mga killer sa Jiangsu, ipinauubaya ko na sa iyo. Opo, masusunod po. Umalis na, bilis-bilis! Ginoong Lin, maraming salamat sa walang sawa mong pagprotekta kay Feksu, pati na rin sa pagbubunyag mo ng mga krimen ni Xinyao Chu at sa pagsagip mo sa korporasyong Chin. Lolo, wag na po kayong mag-alangan sa akin. Pamilya na tayo. Lin Feng, ilan pa bang lihim ang itinatago mo sa akin? Tungkol diyan, unti-unti ko ring ikukuwento sa'yo sa susunod. Ang kailangan mo lang tandaan ay ako pa rin ang manugang ninyong Lin Feng. Tara, umuwi na tayo. Tara na! Xiaopung, buti na lang nandito ka. Walang papantay sa nagawa mo. Maghahanda ako ng handaan para sa iyong tagumpay, para malaman ng lahat kung sino ka talaga. Opo, lahat ay susunod sa inyo, Lolo. Sige. Gagawin natin iyan pagkalipas ng 3 araw. Malugod na pagbati.
Narito ka rin ba? Ang ganda nga nito. Narito na ako. Magsisimula na, paparating na sila. Presidenteng Qin, Ginoong Lin, maligayang bati sa inyo. Panginoong Jianzu, binabati ko ang Angkang Qin sa inyong panibagong tagumpay. Salamat sa inyong pag-alala. Pagbati, Presidenteng Qin, hangad ko ang patuloy na paglago ng Angkang Qin. Isang munting handog lamang ito, sana'y inyong tanggapin. Napakabuti ninyo, puno ng siyudad ng Xi'an. Mula sa hilagang siyudad, si puno ng pamilyang Sao, bumabati kay Panginoong Jianchu at binabati rin ang Angkang Qin sa paglagpas sa krisis. Mula sa grupong Wang, si Wang Qingtian, binabati si Panginoong Jianchu pati ang Angkang Qin sa paglawak ninyo sa ibayong dagat. Mula sa Nanxiang, si puno ng pamilyang Murong, binabati si Panginoong Jianchu at binabati ang Angkang Qin sa pagiging nangunguna sa industriya. Global Group, si Yang Tiandu. Binabati ko si Panginoong Jianchu. Binabati ko si Pangulong Qin sa pagwasak sa kagawaran ng Anying. Pinupugayan din namin si Panginoong Jianchu at si Pangulong Qin sa pamumuno sa Angkang Qin para sa inyong dakilang tagumpay. Mahusay? Talagang mahusay. Ang pamilyang Qin namin ay palaging bukas sa sinumang nagnanais ng taos-pusong pakikipagtulungan. Maraming salamat, Panginoong Jianchu. Salamat, Panginoong Jianchu. Lubos ang pasasalamat namin. Diyos ko, silang lahat pawang mula sa mga pinakamakapangyarihang mga pamilya sa mundo. Pero narito silang lahat upang magbigay galang kay Ginoong Lin. Akala ko noong una, nakuha niya lang ang puwesto dahil kay Pangulong Sin, pero ngayon nalaman kong bulag pala kami sa katotohanan. Napakabagay talaga nila. Ang ganda nito. Fakes you. Sa wakas, nakatagpo ka na ng taong mapagkakatiwalaan mo habang buhay. Sa wakas, naibalik ko na ang aking buong lakas. Mula ngayon, ang buong mundo ay kikilala sa akin bilang kanilang hari.